Sa pagpapatuloy ng pagbabantay natin sa mainit na issue ng bayan ng mga flood control project, maaksyon ng mga naging pangyayari kahapon. Ilang minutong kinalampag ng mga militante at ilang biktima ng mga pagbaha ang compound ng pamilya Diskaya sa Pasig City. Pagkatapos, nagpaulan naman sila ng putik. Ilagay po natin! Magnanakaw! Ikulang! Gamit ang pintura, tinadtad din nila ng masasakit na salita ang gate at pader ng mga Diskaya na inaakusahan nilang nagbulsa ng bahagi ng malalaking pondo para sa mga flood control project. Kusang nag-disperse sa mga rallyista matapos pagsabihan ng pulisya. Yan ang ating pag-uusapan. Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, ano po ba ang sinasabi ng batas sa ganitong pangyayari? Well, yung pag-conduct na isang rally to a certain extent talaga ay pinoprotektahan natin yan. Dahil ito ay kasama sa karapatan ng mga mamamayan na magpahayag ng saloobin. Ito ay isang exercise ng ating freedom of expression at karapatan or freedom to assemble peaceably. Pero kailangan natin tandaan na ang protektadong konstitusyon ay ang peaceful at peaceable na assembly. Hindi protektado ng konstitusyon ang riot o ang tinatawag nating lynch mob dahil kailangan din naman natin protektahan ang karapatan ng ibang mamamayan na baka masaktan o maapektuhan sa kilos ng iba. Actually, meron tayong batas na kaugnay sa pagsasagawa ng mga rally at ito nga ang Public Assembly Act of 1985 or ang Batas Pambansa 880 na technically required daw ang isang permit galing kay Mayor para mag-hold ng isang rally. Nakalagay din dito na duty at responsibility ng mga leader ng rally na siguraduhin na peaceful ang mga rally nila. In fairness, nakasaad na ang mga polis ay dapat mag-exercise ng maximum tolerance, hindi dapat mag-disperse na isang rally unless magkaroon daw ng gulo o violence. Kapag nauwi na sa paninira o ng ari-arian o na magkaroon ng karahasan, lumalabag na ang rally nito sa batas. Yung mga akto naman ng damage to property, malamang ay talagang mapapasuloob to ng Article 327 ng Revised Penal Code para sa krimen na tinatawag nating malicious mischief. Kapag sinabing malicious mischief, ito ang willful at intentional na pagsira ng property ng ibang tao out of ill will, revenge, or yung wala lang, di ba? Yung gusto mo lang talagang sirain ng gamit ng ibang tao nang walang lehitimong dahilan. Yung pagsulat o pag-spray paint ng mga wall at gate or other acts of vandalism, sakop ito ng krimen ng malicious mischief at posibleng may ordinansa din ang mga LGU para sa ganitong mga gawain. At yung pag-a-allege na sila ay magnanakaw, well, parang defamatory din yan, parang libel, di po ba? So anyway, nananawagan ng abogado ng mga Diskaya na magpadala ng mga kapulisan sa compound. Ano naman ang sinasabi, attorney, dito ng ating mga batas? Well, pwede naman talaga dahil role talaga ng police na magpanatili ng peace and order at protektahan ng buhay at ari-arian ng bawat mamamayan. Kapag may kaguluhan or banta nito, obligasyon ng pulis na rumisponde kapag tumawag o humingi ng tulong ang isang residente. Kung hindi sila aaksyon, baka sila pa ang masita for neglect of duty or dereliction of duty. At tulad nga ng sinabi natin kanina sa mga kilos protesta at mga rally, meron talagang role ang polis na siguraduhin na nandun sila in case na magkaroon ng gulo o peligro. At importante talaga na mag-exercise ang polis ng maximum tolerance. Talagang mahirap balansihin ang karapatan ng mga mamayan ng peaceful assembly at mag-express ng saloobin at ang karapatan ng ibang mamamayan to a peaceful environment. Pero dapat ay ilubos ang mga pasensya para kilalanin natin na ang freedom of expression natin ay hindi makikitil. Actually, marami na ang humihingi na ibasura na ang Batas Pambansa 880 dahil nga rin-require nito ang pagkuha ng permit para mag-rally ang mga tao unless ito ay sa Freedom Park o sa mga pribadong lugar. Pero so far, sa mga kaso na umabot sa Korte Suprema, hindi pa rin napapawalang bisa ito. Pero sa ganang atin, hindi dapat gamitin ang batas na to para pigilan ng mga tao na magpahayag ng kanilang saloobin
tungkol sa mga katiwalian na nangyayari. Tolerance and respect are always key. Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.